Guys, ito ang Paco Market at ito ay pinaganda ngayon. Doon sa loob ay parang mall at makita natin doon na mall now open. So Paco Market yan na pinaganda. At tayo ay maglalakbay, travel tayo papunta ng San Juan sa isang makasaysayang lugar kung saan ay nagsimula ang pagkakaroon ng kalayaan ayon sa kasaysayan na dahil sa lugar na yon ay nakalaya ang mga Pilipino sa pananakop ng mga Kastila. So yung pupuntahan natin ay ang Pinaglabanan Shrine sa San Juan City. So lakbay tayo. Dire-diretso lang tayo dito sa street na to. Ito ang Pedro Hill Street. At hanggang dulo nito ay nagdudugtong lang ang San Juan, pero madadaanan natin ng bahagya ang Mandaluyong City sa east side ng Mandaluyong. So dito sa left side natin, yan yung Cardinal Sin Building na nung nakaraan ay naapektuhan ng sunog, kaya yung gilid niya ay may napansin tayo na may mga bakat pa ng apoy, may bakat ng uling, ng pagpapakita na siya ay nadaanan ng apoy. So yun yung Cardinal Sin Building. So tuloy lang tayo dito. At sa unahan nito merong traffic light at ito yung Quirino Avenue. So dito sa Quirino Avenue, corner ng Pedro Hill, nandito ang unang traffic light na ating madadaanan. Okay, so tuloy lang tayo at gilid-gilid lang yung daan natin. Ingat lang lagi sa ating mga nagmomotor at huwag tayong masyadong singit ng singit. Kung maluwag naman pwede, pero kung masikip, huwag nating pilitin. At kapag may pagkakataon na makakasingit tayo, magpapaalam din tayo sa mga nakakasabay natin. So nag-stop na yung green light, nag-stop tayo. Bagamat hindi nakita yung ibang traffic light, pero ibig sabihin noon ay tapos na yung turn ng green light, pero yung iba ay binit pa rin nila. Pero tayo, mas minamabuti natin na kapag ganyan ay mag-stop na tayo at mas maganda na yung nag-iingat kesa naman ang iba nagmamadali at minsan sa kanilang pagmamadali ay lalo silang natatagalan dahil nagkakaroon ng mga aberya. So ganito, maghintay lang tayo ng turn natin kasi ang mga traffic light, may mga time naman yan talaga na mag-change ng ilaw. So patience lagi kapag ganito na nasa red light tayo. Bagamat yung traffic light ay may diferensya kasi kanina green light pero umiilaw yung traffic light. Ngayon na ang green light yung sa kabila at ibig sabihin red light tayo pero wala tayong nakikitang ilaw. So may diferensya yung traffic light. Ganun pa man, pakiramdaman natin ng mainam yung ating kaliwa, yung ating kanan, yung ating unahan at maging sa ating likuran. At kapag tayo ay nagmomotor, huwag tayong magdadrive ng inaantok. I-condition lagi natin ang ating mga katawan at laking bagay na ang katawan natin ay kondisyon kapag tayo ay nagmamaneho. Ano man yung mode of transportation na ginagamit natin, pinakamahalaga ay nakakondisyon ng ating mga katawan. Gising ang isip, gising ang diwa. So lahat ng bahagi ng katawan, kamay, mata, tenga, paa, so mga ginagamit natin sa pagdadrive, sila ay magamit natin ng wasto. So yan, nakita natin na green light,
At go na tayo. Ito yung dating release ng trend. Dati malalalim yung lubak pero ngayon ay pinatungan na ng simento at hindi na masyadong ramdam yung lubak. Okay, tuloy lang tayo dito. So ito ay sakupan ng Paco, Manila. At ang susunod dito ay Santa Ana, Manila naman. At pagkatapos ng Santa Ana, Manila ay merong portion na sa right side ay Mandaluyong at sa left side ay Manila. So boundary ng Mandaluyong ng Manila. At pagkalagpas naman ng boundary ng Mandaluyong, Manila ay San Juan naman yung susunod. So yun ang ating destination, ang Pinaglabanan Shrine. At ang ating pupuntahan yung isa lang na statue. So yung statue ni God, rather ni God Jose Rizal. God nga yung tawag sa kanya, no? God Jose Rizal. So tuloy lang tayo dito. At itong Pedro Hill Street, kapag nadiretso natin to hanggang Santa Ana, nagpapalit na yung pangalan, nagiging New Panaderos na yung name ng street. So ito yung Pasig Line sa ating kanan. So diretso lang tayo dito. At dito sa bandang unahan, meron ulit na traffic light. So ito yung traffic light ng Pedro Hill at ng DRL Carrion Street. Dito sa traffic light na ating madadaanan. Ito yung traffic light pero naka green light niya, kita natin. So go tayo kasi naka green light. Okay, so tuloy lang tayo dito at maraming salamat guys sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe. Maraming salamat. Nawa mayroon tayong naibahagi ng mga tips patungkol sa mga kalagayan ng ating mga kakalsadahan at mga tips minsan sa mga traffic lights at yung may mga enforcer na nanguhuli. Kung kayo ay madaan sa ganung lugar na ating nabibigyan ng idea, gawin lang natin. Halimbawa, dun sa nasa left turn ka, tapos dediretso ka, tapos sa lugar na yon ay bawal pala, left turn must turn right, left turn must turn left rather, at kapag dumiretso ka, may mga nanguhuli dun sa una. Ganon din yung right turn. Right turn must turn right, tapos pag dumiretso ka naman ay may mga nanguhuli din. So minsan bait yung nangyayari kapag hindi natin kabisado yung mga kakalsadahan. Kaya salamat dahil nakapagbibigay tayo ng tips sa mga nagdadrive. At kapag nadaan kayo sa ganung lugar ay ingat, doble ingat, at pakiramdaman ng mainam yung mga daan na ating nadadaanan. So diretso lang tayo dito at sa bandang unahan nito, ito na yung dulo ng Pedro Hill Street. At ito ay sakop na ng Santa Ana, Manila. So sa pinakaunahan natin ito ay meron ditong Catholic Church. Ayan, at maganda yung lugar na to. Medyo parang luma tignan pero maganda yung place na to. Ayan. So kakaliwa tayo dito ng bahagya. At pagkaliwa natin, kakanan naman, dire-diretso. So ito na yung New Panaderos Street. At madadaanan natin dito yung ginawang bagong sabungan ng Santa Ana, Manila. So kapag may mga event sila dyan ay napaka-traffic dito kasi maraming mga sasakyan, yung mga nagpa-park. At susunod naman yung Santa Ana Hospital. So ito yung Santa Ana Hospital. Nung nakaraan ay nadaanan din natin to at ating tiningnan yung kanyang harapang view. So ngayon daanan lang natin, diretso lang tayo dito. At kapag nakadiretso tayo dito ay meron ditong tulay. Ayan.
So yung tulay na to ay sakop pa rin naman ng lungsod ng Manila. Pag akyat natin ng tulay tapos bababa tayo, may traffic light ulit dito. So yung kaliwang bahagi, papunta yan ng punta Santa Ana, Manila. So yung Santa Ana, Manila ay merong punta Santa Ana, Manila. So parang isla siya. Yung iba dumadaan sa Ilog, Pasig, may mga ferry na sinasakyan, meron diyang ferry terminal. Okay, so hindi tayo dyan sa kaliwa, diretso tayo. Since na yung lane dito ay yung nasa side na to, pwedeng mag diretso at pwede ding mag left. So walang nanguhuli dito sa lugar na to. Bagamat may nakasign na traffic light, mayroong pakaliwa at merong padiretso, pero hindi mahigpit dito sa traffic light na to ng General Calentong na to, yung street na to. Rather New Panaderos Extension. So sa unahan pa pala nito yung General Calentong. So dun sa may Gabis o sa east side ng Mandaluyong. So hintayin lang natin na mag green light at diretso lang tayo dito. So maraming salamat ulit sa mga sumusubaybay sa ating channel. Nawa ang Panginoong Diyos ang magpala sa ating lahat. Tantabayanan po ninyo yung mga gagawin nating videos about historical, educational. Tayo po ay maggagawa ng mga videos doon sa mga historical place. Siyempre, kasama na rin dyan ng aral na about education, lalo sa history. Okay, tuloy tayo dito. Tatawid ulit tayo ng tulay, pero walang traffic light dito sa tulay na to. Ayan, maliit lang yung tulay na to. Ayan, at kapag tayo ay nakatawid dito, so ito na yung General Calentong. So yung Calentong street, lugar, pero ito pala ay tinignan ko sa mapa, ang nakalagay ay General Calentong. So minsan naalamin natin ang tungkol dito sa pangalan ng street na to na General Calentong. So kapag nadiretso natin to, tatawirin natin yung Shaw Boulevard, tatawirin natin yung F. Manalo, dire-diretso pa lang din tayo dito, at yung dulo naman nito ay sakop ng San Juan at yung pangalan ng street ay F. Blumentritt. So yun yung pangalan ng street doon. Okay, hintay ulit tayo ng green light bago tayo mag-go, at medyo malapit naman na tayo sa ating destination. So mula dun sa Paco Market, dire-diretso lang yung ating nagiging lakbay. At sa ating travel ngayon, hindi tayo nag-jacket kasi makulimlim yung panahon kanina, umaambon-ambon, bagamat pasado alas 12 ng tanghali, pero hindi ramdam mo yung init. Kaya lang may mga part na kahit ngayon makulimlim, pero minsan may part na biglang nawawala yung takip na ulap at talagang masakit sa balat yung init ng araw. At ayon nga sa balita ng Pag-asa ay tumataas yung heat index sa ating bansa. So ayan, mayroong HPG at may ginaguide sila. So swerte nung mga ginaguide na ganito, napapriority sila. Okay, so hintay tayo ng ating pagkakataon para tayo naman yung makago. So ito na yung sinasabi ko kanina na Mandaluyong East Side, itong pagtawid natin na to. So meron ditong, ang tawag ng iba ay Gabis. At nandito yung palengke,
magkatapat na palengke. At kapag panahon ng pamalengkehan, maraming mga tao ang namimili dito. Dito sa kaliwang bahagi natin, papunta na yan ng Bacood, Santa Mesa. Tapos yung kanang bahagi na yon na nililikuan ng mga sasakyan, patungo naman yon ng City Hall ng Mandaluyong. So, Boni Avenue yata yun kung hindi ako nagkakamali. So, Aglipay Street yata yan. So, i-check natin mamaya. Okay, so diretso tayo dito sa General Calentong Street. At paglagpas natin dito sa bandang unahan ng palengke ay meron ulit traffic light. At yung traffic light dito ay corner ng General Calentong at Shaw Boulevard. Okay, so yan, naramdam natin yung init. Kanina, umaambon-ambon, at may mga tumatawid. Minsan blind spot yung ganyan kasi merong sasakyan sa kaliwang bahagi natin, tapos natatakpan yung mga tumatawid. Pero ang pinakamaganda na dapat nating gawin, kapag may mga pedestrian, talagang mag-slow down tayo para mas makapaghanda tayo kung mga ganyan na blind spot, kasi hindi natin talaga kita yung kabuuan kasi may mga nakaharang na nakakasabay nating sasakyan. So dito ay singit tayo dito. Ayan, medyo maluwag naman. So para sa akin okay naman yung sumingit na ganyan dahil nakastop naman yung mga sasakyan. Pero kapag nakago yung mga sasakyan at tayo sisingit, dapat ay magpaalam tayo dun sa mga nakakasabay nating mga motorista. So ito na yung corner ng General Calentong and Shaw Boulevard Street. So pagtawid natin dito sa traffic light, magiging dulo naman ito ay F. Blumentritt Street. So malapit na tayo sa ating pupuntahan. Kapag may mga traffic light, lagi nating pinapaalaala na ito ay test of patience din. Tinuturuan tayo na maghintay. At sabi nga ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 31, "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint." Yung mga naghihintay sa Panginoon, magpapanibagong lakas. At sila ay magiging kagaya ng agila. Tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad, hindi manghihina. So, may blessing sa paghihintay. So, okay, green na tayo. At itong lugar na to ay sakop naman na to ng San Juan, kung hindi ako nagkakamali. So, ang ating pupuntahan ay Pinaglabanan Shrine. Pero doon lang tayo sa statue ni Jose Rizal. So, ito na yung San Juan. Ayan, yan yung boundary. So, pagtawid ng traffic light kanina ay sakop pa siya ng east side ng Mandaluyong. Pero ngayon ay ito na, nasa San Juan na tayo. Traffic light ulit dito. So ito ay kanto naman ng General Calentong at ng F. Manalo. So San Juan na tong lugar na to. So tutuloy lang tayo dito. At kapag tayo ay nandun na sa bandang dulo, kakaliwa tayo ng bahagya. At dire-diretso ulit. Tapos meron tayong papasukan na one-way street. So yung dito sa San Juan, may mga street dito na one-way. Okay, tuloy lang tayo. At yung binabagtas natin ay F. Blumentritt Street na pala to. Nung tumawid tayo ng Shaw Boulevard at General Calentong, so may side doon na sakupan ng Shaw Boulevard. Sa Mandaluyong, pagtawid ng Shaw Boulevard,
At nandito na tayo ngayon sa F. Blumentritt Street. So yung dugtong ng F. Blumentritt, General Calentong, New Panaderos, Pedro Hill, so isang diretso lang siya bagamat may mga konting kaliwa, konting kanan. So dito tayo sa kaliwang bahaging ito, diretso lang tayo, tapos aakyat tayo ng isang one way dito sa F. Blumentritt Street. So kung hindi ako nagkakamali ay ang pangalan ng street ay Sibilia. At mula doon ay aakyat tayo. At pag-akyat natin ay papunta na tayo ng Pinaglabanan Street, tapos nandun yung Pinaglabanan Shrine. So dito sa bandang unahan tayo ay kanan. So ingat-ingat kapag nagmomotor yan. Tatawid lang tayo dito ng isang gasoline station, Total Gasoline Station. At ilang kanto lang pagkatawid dito ay aakyat na tayo ng Sibilia Street. So yung Pinaglabanan Memorial Shrine, meron diyang mayroon doong museum. Minsan siguro ay mapuntahan din natin. So dito tayo kakanan bago pumasok dun sa arko. Ito ay one way, Sibilia Street. Paakyat to. So pagkaakyat natin dito, bahagyang kakaliwa. O kakaliwa tayo, kaliwa na pala, tapos kakanan, tapos kakanan ulit. So ayan, bandang dulo na tayo, kakaliwa tayo dito. So Sibilia ang street na to. At pagkakaliwa natin dito, kakanan naman tayo. Ito ay akyatin pa rin. So kapag ganito na nakastop naman yung mga nakakasabay natin, pwede tayong sumingit na magpaalam sa kanila. Pero kapag tumatakbo yan, huwag tayong basta-basta sisingit. Okay, so ito na yung Pinaglabanan. At dyan sa bandang kaliwa natin, nandyan yung Pinaglabanan Memorial Shrine. At yung pupuntahan natin, yung statue lang ni Gato Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. So bubelo lang tayo dito kasi maraming mga sasakyan. Gilid lang muna tayo dito kasi kakaliwa tayo. Pero hindi tayo papasok ng mismong museum. Doon lang tayo sa isang malaking statwa ng ating pambansang bayani. So ito yung San Juan Pinaglabanan Street. At sa kaliwa natin, nandyan yung Pinaglabanan Shrine, Pinaglabanan Museum. So buwelo lang tayo dito. At doon tayo papasok sa may bandang tawid na yon. May kotse na natatanaw natin. So maganda yung place na to. Dito ay marami pa ring mga puno, marami pa ring mga halaman. So ganitong oras, alauna na ng hapon, ay mainit na. Kanina ay maulap, umaambon. Ngayon ay mataas na ulit yung araw. Pero salamat dahil nandito naman na tayo sa lugar na ating pupuntahan. So baba lang tayo ng ating motor
At ito yung ating service na motor na minsan nating ginagamit, ang ating City Badja 100, at almost 14 years na to. At maganda yung performance ng ganitong motorsiklo. So marami na tong inabot na napuntahan: Bataan, Bulacan, Pampanga, Batangas, Infanta, Quezon Province. Ayan. So ayan yung statwa ni Gat Jose Rizal. So lapitan lang natin. At maraming salamat muli sa patuloy na sumusubaybay sa ating channel, sa mga nag-view, sa mga nag-subscribe, sa mga magsusubscribe. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all. Ang inyong lingkod, Pinoy TV.